Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Johnny. Isang college student na laging puyat, lalo na kapag may deadline ng project. Gabi na nun, halos 2:00 na ng madaling araw nang matapos kami ng groupmate ko. Sa sobrang pagod, pinili kong umuwi mag-isa kahit madilim na. Wala namang bago doon. Ilang beses ko na ring dinaanan ng rutang yon pa uwi. May isang bahagi ng daan na lagi kong nilalagpasan. Isang makitid na iskinita na may kanal sa gilid. Normal lang naman yon. Mabaho, madilim, madalas may daga. Pero wala nang mas kakaiba pa. Hanggang sa gabing yon, wala na ni isang tao. Tanging ilaw lang ng poste ang nagbibigay liwanag sa iskinita. Habang naglalakad ako, may napansin akong kakaiba sa kanal. May gumagalaw. Huminto ako. Akala ko noong una, pusa lang o kaya aso na naghahanap ng makakain. Pero habang tinitignan ko, napansin kong mahaba ang katawan nito. Sobrang haba. Ahas? Bulong ko sa sarili ko. Pero hindi normal na ahas. Unti-unti itong umaangat sa ilalim ng tubig ng kanal. At doon ko nakita ang hindi ko makakalimutan habang buhay. Hindi yun ulo ng ahas. Ulo yun ng tao. Isang babae. Maputla ang muka. Mahaba ang buhok. Puting-puti. Nakabagsak at basa. Halata mong bagong ahon sa tubig. Nakalawit yun habang nakatingin siya sa akin. At ang mga mata niya, diretso sa akin. Hindi siya kumukurap. Hindi rin siya gumagalaw. Para bang hinihintay niya akong lumapit. Napatigil ang buong katawan ko. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makatakbo. Nanigas lang ako. Hanggang sa ngumiti siya. Dahan-dahan. At doon ako natauhan. Bigla siyang umusad. Umabante siya ng sobrang bilis. Dumudulas lang siya sa lupa. Diretso sa direksyon ko. Putang ina. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Napaatras agad ako. Halos matumba sa kaba. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Pero bago pa siya tuluyang makalapit, bigla siyang lumiko at pumasok sa isang makitid na drainage sa gilid ng kanal. Tapos naglaho siya na parang bula. Tumahimik na ulit ang paligid. Walang kahit anong bakas na may nakita akong ganong bagay. Pero hindi ako nagkamali. Alam ko ang nakita ko. Hindi na ako nag-isip pa. Tumakbo na ako pa uwi. Halos hindi na lumilingon. Pagdating ko sa bahay, dire-diretso ako sa kwarto ko at sinara ko ang pinto. Hindi ko na sinabi kahit kanino, kahit sa pamilya ko. Sino ba ang maniniwala? Lumipas ang mga araw, pinilit kong kalimutan. Pumasok ulit ako sa school na parang normal lang ang lahat. Pero pagkatapos nun, napapadaan pa rin naman ako doon. Pero hindi ko na siya nakita ulit. Hindi ko alam kung malas ba ako o sadyang may mali sa lugar na nilipatan ko sa San Mateo. Ako po si Beth. Simple lang naman yung bahay. Luma pero livable. 2 kwarto, maliit na sala. Tapos sa likod, may estero. Noong una, wala akong pakialam doon. Akala ko, normal lang na sapa o kanal lang na dumadaloy sa likod ng bahay. Medyo may mga damo, may basura minsan, pero tahimik naman sa umaga. Parang ordinaryong residential area lang. Pero nagbago lahat noong unang linggo ko pa lang doon. Isang gabi, mga bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako. Hindi dahil sa ingay ng sasakyan, hindi rin dahil sa kuliglig, kundi dahil sa iyak ng bata. Mahina sa una, parang malayo, parang galing sa likod ng bahay. Baka anak lang ng kapitbahay. Sabi ko sa sarili ko habang pinipilit bumalik sa tulog. Pero hindi tumigil. At ang pinakang kakaiba, palaging 2:00 ng madaling araw. Araw-araw. Same time, same place. Sa una,
Hindi ko pinapansin. Akala ko normal lang. Baka may batang madaling magising o umiyak sa bahay nila. Pero habang tumatagal, napapansin ko na hindi normal yung tunog ng iyak. Hindi siya iyak na nagtatampo. Hindi siya iyak na spoiled. Parang iyak na nahihirapan. Parang sinasakal ng takot. Parang humihingi ng tulong pero walang sumasagot. Minsan, nakatayo lang ako sa bintana, nakikinig. Tahimik ang buong lugar. Tapos biglang maririnig ko yung iyak mula sa likod bahay. Galing sa estero. Nakakapangilabot kasi parang lumalapit habang tumatagal. Isang gabi, tinanong ko yung kapitbahay ko na katabi ng bakod. "Kuya, may bata ba sa inyo na umiiyak lagi sa gabi?" Tumawa siya ng mahina, parang awkward. "Ha? Naririnig mo na pala?" Bigla akong kinabahan. "Anong meron?" "Huwag mo nalang pansinin. Matagal na yan." Hindi niya na inelaborate. Basta pumasok na lang siya sa bahay nila. Mas lalo akong hindi nakatulog nung gabing yon. Simula noon, hindi ko na alam kung imahinasyon ko lang ba o totoo. Pero tuwing 2:00, parang mas lumalakas yung iyak. Parang nasa likod na mismo ng bahay ko. At isang gabi, napagdesisyonan kong tignan kung ano talaga yung pinanggagalingan ng tunog. Dahan-dahan akong bumangon. Kinuha ko yung flashlight ng cellphone ko at pumunta ako sa likod ng bahay, papunta sa estero. Habang papalapit ako, doon ko napansin yung iyak biglang huminto. Parang alam niyang may nakikinig. At sa sobrang tahimik ng paligid, isang bagay lang ang maririnig mo. Yung tunog ng tubig sa estero na parang may gumagalaw sa ilalim. Doon ko na na-realize, hindi ito normal at may mali sa lugar na ito. Hindi ko alam kung bakit ko pa tinuloy. Pero nakatayo na ako noon sa likod bahay. Hawak ang cellphone flashlight ko, nakatutok sa estero. Tumahimik yung lugar. Walang iyak, walang kahit anong ingay. Umakbang ako palapit. Habang sumisilip ako sa gilid ng estero, doon ko napansin yung tubig. Hindi normal ang agos. Parang may umiikot sa ilalim. Parang may gumagalaw kahit walang hangin. Tapos, mahina lang. Parang singhot ng iyak. Natigilan ako. Doon mismo sa ilalim ng tulay ng estero, nakita ko siya. Isang maliit na anino, nakaupo. Hindi agad malinaw ang itsura, pero malinaw ang isang bagay. Umiiyak siya. At doon ko nakita ng buo. Isang bata, basang-basa, madungis, parang ilang araw nang nasa tubig. Yung ulo niya, nakayuko, tapos biglang umangat. At nung tumingin siya sa akin, halos mapahinto ako sa paghinga ko. Yung mga mata niya, kulay itim lang. May sugat siya sa ulo at kahit hindi ko gustong tignan, parang may malamig na hangin na sumabay sa paglapit niya sa gilid ng estero. Dahan-dahan siyang umakyat. Hindi siya normal na gumalaw. Gumagapang siya. At habang pataas siya ng pataas, mas lumalakas yung iyak. Yung mahina na iyak na naririnig ko araw-araw, biglang naging sigaw. Napasigaw na rin ako. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ko pabalik ng bahay. Halos madapa ako sa daan. Sinara ko lahat ng pinto, kinandado. Niyakap ko ang sarili ko habang nanginginig. Pero ang pinakamasama, habang nasa kwarto ako, naririnig ko pa rin siya. Sa likod bahay, sa estero. Mas malapit na. Hanggang sa 2:00 ng madaling araw ang lumipas. Hindi siya nawala. Hindi ako nakatulog. Hindi ako kumalma. Parang buong gabi, may nakatingin lang sa bahay ko mula sa dilim. Kinabukasan, wala na akong ibang ginawa kundi
Tanungin ng kapitbahay ko ulit. Pero iba na siya ngayon. Hindi na siya tumatawa. Hindi na rin siya umiiwas. Nung nakita niya akong balisa, punento na niya. Sige na, sasabihin ko na. Matagal na yung batang yan. May bagyo kasi dati. Malakas. Umapaw yung estero. May batang nalunod kasi dyan. Hindi na naisalba. Hindi nila nakuha agad yung katawan. Hanggang ngayon, may nagsasabi na umiiyak pa rin daw siya tuwing gabi. Nanlamig ang buong katawan ko. Pero bakit sa bahay ko mismo? Tanong ko. Tumingin siya sa likod ng bahay ko. Tapos ang sabi niya, diyan kasi siya madalas makita. Kasi diyan siya huling nakita bago mawala. Matapos yun, nagdesisyon na talaga ako na aalis na ako doon. Hindi na ako nagtagal sa bahay na yon. Nag-impake na ako at lumipat ng ibang bahay. Matagal ko nang pinapangarap makarating sa isang ilog sa Laguna na palaging pinag-uusapan online. Sabi nila, sobrang linaw daw ng tubig dito kapag umaga at parang tahimik na paraiso sa gitna ng gubat at kabundukan. Para sa akin, ideal itong lugar para sa solo travel, malayo sa ingay, sa tao at sa gulo ng lungsod. Pero laging may isang bagay na laging kasama ng kwento ng ilog na yon. May mga nawawala raw. Ako nga pala si Sheena. May mga nagsasabing may lalaki doon. Gwapo, laging nasa tabi ng ilog. At kapag pinansin mo siya, hindi ka na raw makakaahon pag hinila ka niya pailalim. Siyempre, hindi ako naniwala. Urban legends lang yon. Sabi ko pa sa sarili ko habang nasa biyahe ako papuntang Laguna. Mas lalo lang akong na-excite. Gusto ko pang patunayan na walang katotohanan ng mga kwentong nakakatakot na kumakalat online. Pagdating ko sa munting baryong malapit sa ilog, ramdam ko agad ang kakaibang bigat sa paligid. Hindi naman siya creepy sa unang tingin. Normal na probinsya. May mga puno. May dumadaang hangin. May tunog ng mga kuliglig. Pero may isang bagay na napansin ko. Tahimik ang mga tao. Habang papalapit ako sa trail papuntang ilog, may isang lalaking nakatayo sa gilid ng daan. Nasa mga mid-30s siguro siya. Nakapangbahay lang. Mukhang taga ron. Miss, huwag ka nang tumuloy dyan. Sabi niya habang tumitingin sa akin ng diretsyo. Napahinto ako saglit. Oh? Umuwi ka na lang. Delikado sa ilog na yan. Seryoso niyang sabi. Ngumiti ako. Pilit na pinapawi ang kaba ko. Okay lang po. Magpipicture lang ako sandali. Tumingin lang siya sa akin na parang may gustong sabihin pa. Pero pinipigilan niya ang sarili niya. Pag nakita mo siya, huli na. Mahina niyang bulong. Hindi ko na siya sinagot. Tumalikod na ako at nagpatuloy sa paglalakad. Habang papalapit ako sa ilog, mas lumalakas ang tunog ng tubig. Malamig ang hangin kahit tirik ang araw. Hanggang sa makarating ako sa tabing ilog, umupo ako sa malapit na bato. Inilabas ang kamera ko at huminga ng malalim. Sobrang overrated naman ang takot nila dito. Sabi ko habang pinapakalma ang sarili. Normal lang naman ang lahat nung una. Tubig na dumadaloy, mga dahon na hinahangin, liwanag ng araw na sumasalamin sa surface. Ngumiti pa ako habang binababadang pa ako sa tubig. Wala naman pala. Pero ilang minuto lang ang lumipas. May napansin akong kakaiba. Sa gitna ng ilog, may anino. Hindi siya tulad ng isda. Hindi rin siya parang kahoy o lumot. Parang tao. Dahan-dahan akong lumapit sa gilid para tignan.
At doon ko siya nakita. Isang figura sa ilalim ng tubig. Nakatingin pa itaas. Parang alam niyang tinitignan ko rin siya. Napasinghap ako. May tao ba? Dahan-dahan siyang umahon mula sa ilalim ng tubig. At sa unang tingin, akala ko, panaginip lang. Isang lalaki. Napakagwapo. Parang hindi bagay sa lugar na yon. Makinis ang mukha niya. Maaliwalas ang mata. At nakangiti siya na parang kilala niya ako. Hindi ako makagalaw. Parang hinihila ko ng tingin niya. Lumapit pa siya sa ilalim ng tubig. Hanggang sa kita ko na siya mula sa ibabaw. Nakatingala, nakangiti, tapos tahimik. Hindi ko alam kung bakit. Pero bigla akong nakaramdam ng kakaibang init at pagkalma. Parang gusto ko siyang lapitan. Hello? Mahina kong sabi. Ngumiti lang siya. At doon ko napansin, may mali. Unti-unting nagbago ang ekspresyon niya. Yung gwapong muka, parang nag-iba. Yung mga mata niya, nagiging berde. At yung ngiti niya, humahaba ng hindi natural. Parang hindi na tao ang nakatingin sa akin. Bago pa ako umatras, bigla niyang hinila ang paa ko pababa ng tubig. Hindi ako agad nakasigaw. Sa isang iglap, malamig na tubig ang bumalot sa buong katawan ko. Parang may kung anong kamay na humahatak sa akin pababa sa ilalim ng tubig. Hindi! Pilit kong sigaw. Nakikita ko pa siya. Yung lalaki. Nasa ilalim siya. Nakatingin sa akin habang hinihila ko pababa. Yung mukha niya, hindi na ganap na tao. Yung gwapo niyang anyo, unti-unting nagiging mali ang hugis. Parang humahaba ang ngiti. At ang mga mata niya, sobrang liwanag na berde. Humihigpit ang hawak niya sa paa ko. Parang ayaw niya akong pakawalan. Kumakapal ang tubig sa paligid ko. Bumibigat ang lahat. Ang katawan ko, ang hininga ko, kahit ang isip ko. Sinubukan kong sumipa, umatras, kumapit sa kahit anong pwedeng hawakan. Pero wala. Walang kahit ano sa ilalim kundi siya. At yung malamig na presensya na parang kumakain ng takot ko. Hanggang sa biglang may humila sa braso ko pataas. Isang malakas na hatak. Parang may ibang kamay na hindi ko nakikita pero ramdam kong hinihila ko. At sa isang iglap, umangat ako pataas ng mabilis. Parang iniligtas ako mula sa ilalim ng bangungot. May nagligtas sa akin. Pag-ahon ko sa ibabaw ng tubig, nauubo ako ng sunod-sunod. Halos wala ng lakas. Nanginginig ang buong katawan ko habang pilit kong hinahabol ang hininga. Tapos doon ko siya nakita. Yung lalaki sa daan, yung nagbabala sa akin. Nasa gilid ng ilog, nakahawak sa kamay ko. Hinihila ko palayo sa gitna ng tubig. Sinabi ko na sa'yo, mariin niyang sabi habang hinihila niya ako papunta sa mababaw. Hindi ko na magawang sumagot. Umiiyak na ako, nanginginig at halos mawalan ng malay. Sa likod ko, sa gitna ng ilog, may gumalaw ulit. Dahan-dahan ako lumingon. Nasa ibabaw lang ng tubig ang ulo niya. Tapos tumingin yung nilalang dun sa lalaking sumagip sa akin. At bigla siya nagsalita. Isang tunog na parang hindi ko maintindihan. Parang may inusal siya. Parang dasal. Nakatingin lang yung lalaki sa ilog na parang sanay na siya sa ganito. At sa isang kisap mata, lumubog ulit ang nilalang. At kusa siyang bumalik sa ilalim. Nasa gilid ako ng ilog. Nakaupo, basa, nanginginig pa rin habang yakap-yakap ng lalaking nagligtas sa akin. Hindi ko kaya magsalita agad. Paulit-ulit lang akong humihinga na parang hindi pa rin sapat ang hangin. Bakit? Bakit siya ganun? Hindi siya tao. At hindi siya nag-iisa dyan. Tumayo siya at inalalayan din akong tumayo din. May mga lugar dito na dapat hindi pinupuntahan ng mag-isa.
Lalo na kung hindi mo alam kung ano ang nakatago rito. Napatingin ako sa ilog ulit. Normal na ulit ang itsura nito. Parang wala talaga nangyari. Parang hindi yun delikado. Pero alam kong totoo ang lahat. Alam ng katawan ko. Alam ng takot ko. Habang naglalakad kami palayo, hindi ko na nilingon ulit. At mula noon, hindi na ako muling bumalik sa kahit anong ilog na may mga babala. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, bumabalik pa rin sa alaala ko ang gabing yun. Ako nga pala si Randy. Bandang 2:00 ng madaling araw nun. Galing akong overtime sa trabaho. Pagod na pagod. Gusto ko na lang talagang makauwi. Isa na lang ang jeep na bumabiyahe sa ruta namin. Yung luma, maingay at halos kalawang na ang gilid. Sumakay ako. 5 lang kami sa loob. Tahimik. Walang nag-uusap. At ang tanging maririnig mo lang ay ang ugong ng makina at ang mahinang kalansing ng mga barya. Napansin ko agad na hindi pamilyar ang driver. Nakasombrero siya at hindi man lang nagsalita kahit may sumasakay. Akala ko pagod lang din kaya hindi ko na pinansin. Habang umaandar ang jeep, unti-unting nababawasan ang mga ilaw sa daan. Isa-isang nawawala ang mga tindahan, mga poste, pati na mga bahay. Sa halip, mga puno na lang ang nakikita ko sa magkabilang gilid ng kalsada. Doon na ako kinabahan. Alam ko ang rutang to. Matagal na akong sumasakay dito. Hindi dapat kami dumaan sa ganitong lugar. Tumingin ako sa ibang pasahero. Yung matandang lalaki sa unahan, mahigpit ang hawak sa rosaryo niya. Yung babae sa tapat ko, nakayuko, parang ayaw tumingin sa labas. Walang nagsasalita. Biglang lumiko ang jeep. Isang makitid na daan na puro lupa. Walang ilaw at napapalibutan ng mga makakapal na puno. Ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Parang may mali. Sobrang mali. Kuya, hindi po yata dito ang daan. Mahina kong sabi sa driver. Hindi siya sumagot. Sa halip, bumagal ang takbo ng jeep at may napansin akong kakaiba. Lumamig ang hangin sa loob kahit sarado ang gilid. May parang humihigop ng init sa katawan ko. Mula sa bintana, may nasilayan akong mga bahay na kahoy sa malayo. Luma, madilim at walang ilaw. Parang baryong matagal nang inabandona. Pero may mga anino. Mga taong nakatayo sa gilid ng daan. Nakatingin lang sa jeep habang dumadaan kami. Hindi sila kumikilos. Nakatitig lang. Doon ko naramdaman ang tunay na takot. Gusto kong bumaba. Gusto kong tumakbo. Pero hindi humihinto ang jeep. At sa isip ko, isang tanong lang ang paulit-ulit. Saan kami dinala ng jeep na to? Habang palalim ng palalim ang dinaraanan namin, tuluyan nang nawala ang signal ng cellphone ko. Tinry kong buksan ang flashlight pero namatay agad ang ilaw ng phone. Parang sinipsip ang baterya. Doon ako napadasal sa upuan. Yung mga bahay sa labas, mas luminaw. Hindi pala sila inabandona. May mga tao sa loob. Nakatayo sila sa may bintana, nakasilip. Pero walang kahit anong ekspresyon sa muka. Maputla, tahimik, parang naghihintay. Biglang huminto ang jeep sa gitna ng baryo. Walang ilaw. Isang malaking punong tuyo lang sa gitna ng kalsada. Tumayo ang driver. Doon ko unang nakita ang mukha niya ng malinaw. Wala siyang mata. Parang anino lang ang laman ng mukha niya. Dito na kayo.
mahina niyang sabi. Pero ramdam kong hindi yun normal. Biglang bumukas ang mga pinto ng mga bahay. Sabay-sabay. May mga taong lumabas. Mabagal ang lakad. Parang hinihila ang mga paa. Yung mga anino kanina, sila pala yun. Nakapaligid na sila sa jeep at unti-unting lumalapit. Nagpanik ang isang pasahero. Tumalon siya palabas ng jeep at tumakbo. 1 segundo lang ang lumipas at nawala siya. Parang nilamon ng dilim. Napahagulgol ang babae sa tapat ko. Yung matandang lalaki, lumakas ang bulong ng dasal. Ako naman, halos hindi na makahinga. Biglang umandar ulit ang jeep. Mag-isa, kahit walang driver sa upuan. Nanginginig ang buong sasakyan habang dumadaan sa mas masikip na daan. Tapos, isang malakas na preno. Bumagsak kaming lahat sa upuan. Pagmulat ko ng mata, umaga na. Nasa gilid na kami ng highway, sa mismong rutang dinadaanan ko araw-araw. Dumaan ang mga kotse at bus. May araw na, may ingay, parang walang nangyaring mali. 3 lang kami sa jeep. Wala na ang babae. Wala na ang isang lalaki. Wala na ang driver. Bumaba kaming nanginginig. May tumigil na tricycle driver at tinanong kami kung okay lang ba kami. Sinabi namin ang nangyari. Nanlaki ang mata niya. Sabi niya, "Alam niyo bang yung lugar na sinasabi niyo nabura na sa mapa?" Tahimik kaming nakinig. Dati, baryo yun. Nilamon ng landslide. 20 taon na ang nakalipas. Maraming namatay. May jeep din na natabunan at hindi na nakalabas. Matapos niyang ikwento yun, hindi namin alam na may ganun palang trahedyang nangyari sa lugar na yun. At baka yung napuntahan namin, yung lugar na yun. Simula noon, hindi na ako sumasakay ng jeep kapag 10 oras ng gabi. Nagpapasundo na lang ako sa papa ko ng motor para hindi ko na ulit maranasan yun. Dito naman tayo sa mga nagpapa-shoutout. Pa-shoutout naman po sa next story. Maricel Santiago ng Bulihan Silang Cavite. Salamat po and more stories to come. Shoutout din pala kay Dauban Liscano. Pati na rin sa mga palaging nakikinig. Kila Joan Palero. Pati na rin kay Renalyn Daklitan. At saka kay Vincent Reyes. Lagi yan sila nag-comment na ma-shoutout sila. Salamat po sa walang sawang pakikinig. Yun lang naman yung shoutout natin ngayong araw. Dagdag ko na din pala. Kung may extra time po kayo, may side channel po ako. Aninag Tagalog Horror Stories po yung pangalan. May mga upload na din po kami doon. Kasama ko doon si Sir Red ng Itim na Lihim. Yun lang naman mga katakip silim. Salamat.